They are Israelites, and to them belong the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the temple service, and the promises. The ancestors are theirs, and from them, by physical descent, came the Christ, who is God over all. Praise forever. Amen. And then, meron pa po niyan sa Deuteronomy 7:6, for you are a holy people who belong to the Lord your God. For all the people on earth, the Lord your God has chosen you to be His own special treasure. Special treasure po sila ng Panginoon. At ito pa, sa 14:2, you have been set apart as holy to the Lord your God, and He has chosen you from all the nations of the earth to be His own special treasures. So sila po, kasi kaya yun po, parang pinapakita doon na nakadamit siya ng araw. Brilliance, yung talagang, ano po yun, yung kanyang exalted status. Dahil sa pagiging chosen people niya at dahil sa kanilang manggagaling ang Messiah. And then, and the moon under her feet. So further description po ito ng Israel's exalted status. It could also include the concept of God's covenantal relationship with Israel. Since ang moon po ay part sa required times of worship ng mga Israelites. Example po sa Psalm 81:3, blow the ram's horn at new moon, and again at full moon to call a festival. And then a crown of 12 stars on her head. The crown here in Greek is Stephanos. It is associated with triumph in the midst of suffering and struggle. At yung crown ng woman ay 12 stars. Ito po ang 12 tribes of Israel or yung 12 anak ni Jacob. By the way, sino po ang naiisip nyong rebulto ng mga Roman Catholics sa description na ito sa Revelation 12 verse 1? May nakakaalala po ba kung sino? Yung siya po ay merong crown ng 12 stars? Sino po ang napipicture nyo, mga kapatid? Luway Mama Mary, tate. Wadyo. Si Mama Mary. Ang pinipicture po ng na to sa mga Roman Catholic ay ang Immaculate Conception na si Mama Mary na tinatawag po nilang Immaculate Conception. Ngayon mga kapatid, alam nyo na po na ang nakita ni Apostle John dito ay hindi talaga totoong babae. Hindi po si Mama Mary, okay? Kundi symbol lamang ito na tumutukoy sa bansang Israel. Kaya malabong si Mama Mary po ito. So yun po yung kahalagahan ng pag-aaral ng tama sa salita ng Panginoon, yung tinatawag na hermeneutics. Ito po yung ini-explain mo po yung Bible sa pamamagitan din ng Bible. Yun po yung sinabi ni Pastor Wilmore last week, na kayang depensahan ng Bible ang kanyang sarili. So balik po tayo ngayon sa vision ni Apostle John. After niyang i-describe ang kasuotan ng babae, dumako naman siya ngayon sa condition ng babae. Sa verse 2, ang sabi niya, she was pregnant. Dito, inilalarawan ng bansang Israel, hindi lang as a wife and as a woman, but as a pregnant woman. A woman about to give birth. Israel is seen as a mother here. So further evidence po ito na hindi ito ang charts dahil malapit ng mga anak ang babaeng tinutukoy dito. And this is a familiar Old Testament imagery describing Israel. Sabi po sa Jeremiah 4 verse 31. Makabasa ka, Jo? Maricel? Yan ako na, ate. Sige, ka, Jo. Jeremiah chapter 4:31. Verse 31, narinig ko ang pag-iyak at pagdaing na parang babaeng nanganganak sa kanyang panganay. Iyak ito ng mga mamamayan ng Jerusalem na parang hinahabol ang kanilang hininga. Itinaas nila ang kanilang mga kamay at nagsasabing, kawawa naman kami. At parang hihimatayin sapagkat nariyan na ang aming mga kaaway na papatay sa amin. Okay. And then, dun na po tayo sa and cried out in labor and agony as she was about to give birth. Hindi lang po basta labor ang pinag-uusapan dito, kundi hard labor. Tulad ng totoong buntis na babae na nagle-labor ang pinagdadaanan ng bansang Israel habang hinihintay po nila ang kanilang Messiah. Hindi po ako nakaranas na mag-labor, pero base po sa testimony ng ibang mommies, talagang napakasakit daw po nito. Yung tita ko po, ang sabi niya,
3 araw po siyang nagle-labor at nakasira pa nga daw po siya ng mga arenola dahil sa sobrang sakit. May tawag po doon yung parang may lumalabas na pa konti-konti na nalimutan ko po yung term na ginagamit nila. So masakit daw po talaga ito. Kaya ganun po yung Magmaralunge ate. Maralunge. Maralunge. Magmaralunge. Yun, magmaralunge. Magmaralunge, tapuntita ko. Yun. Hindi ko alam kung ano po yung tawag doon sa Tagalog. So, dahil sa sobrang sakit, 3 arenola daw siya na nasira dahil yung parang ka doon nakaupo ka, akala mo may lalabas pero wala namang lumalabas. Hindi ko alam kung gaano kasakit, sobrang sakit daw. Kaya yung iba po, alam niyo na kung bakit sinasabi nila pagka nanganganak po sila na last na to. Yun po yung dahilan dahil masakit po talaga ang pagle-labor. So ganoon ang naranasan po ng bansang Israel habang hinihintay po nila ang kanilang Mesaya. In fact, yung word po na agony dito or pain sa Greek ay basanizo, na ang basic meaning ay to torture, to vex or inflict with grievous pains of body or mind, to torment, to be harassed or distressed. This is a great picture of Israel's struggle as a nation to bring forth the Messiah. Simula po malaman ni Satan sa Genesis 3:15 ang patungkol sa Redeemer na tatalo sa kanya, hindi na siya tumigil sa pag-atake sa Israel dahil alam niya na manggagaling sa kanila ang Messiah. Kaya he did everything in his power to try to destroy the nation in order to keep the Messiah from coming. Kabi-kabila po ang ataking ginawa sa kanila at ang madalas na nasa likod ng mga ito ay walang iba kundi si Satanas, who attempts to destroy the mother or Israel. And for centuries, Israel agonized and suffered, longing for the child who would come to destroy Satan, sin, and death and establish the promised kingdom. Walang ibang nation na nagdusa katulad ng pagdurusa ng Israel, either dahil po sa palo ng Diyos sa kanila dahil sa kanilang pagsuway, or dahil nga sa pagnanais ni Satanas na i-eliminate sila, ang nation na ipinangako ng Diyos na panggagalingan ng tagapagligtas. Satan has persecuted the Jewish people throughout their history. Alam niya kapag na-eliminate po niya ang lahi ni Israel, imposible nang mangyari ang pangako ng Diyos na Redeemer sa mga tao niya. Siyempre, alam naman po natin na imposibleng mangyari yun dahil walang winil si God na hindi nangyari. Pero minsan ginagamit ng Diyos si Satanas, tulad po ng sabi ko kanina na minsan ang Panginoon ang may dahilan kung bakit nahihirapan ng bansang Israel dahil sa chastisement or disiplina. Dinidisiplina po niya ang mga tao niya at ginagamit po niya si Satanas para sa pagdidisiplina sa kanila. Tulad po ng nasabi ng aking asawa last Bible study, hindi aware si Satan na siya po ay nagsisilbing parang lackey or errand boy ni God. So sa mga uling araw, habang nalalapit na po tayo sa pag-establish ng Millennial Kingdom, makikita po natin yan na patindi ng patindi ang gagawin ni Satan na pag-persecute sa mga tao ng Diyos. Mamaya in details itatakal ko po yung kung gaano katindi ang naranasan ng bansang Israel or ang woman sa vision ni Apostle John. So after niyang i-describe ang agonizing labor pains ng babae or yung Israel, ang bansang Israel, Apostle John introduces the cause of her suffering in verses 3-4. The red dragon, Satan. Sabi po sa Revelation 12 verses 3-4, then another sign appeared in heaven. There was a great fiery red dragon having 7 heads and 10 horns, and on its heads were 7 crowns. Its tail swept away 1/3 of the stars in heaven and hurled them to the earth. And the dragon stood in front of the woman who was about to give birth, so that when she did give birth, it might devour her child. So nakakita na naman ng panibagong sign si Apostle John. This time, ang nakita niya ay great fiery red dragon. Ito ang number 1 enemy ni God, na number 1 enemy din ng bansang Israel at ng mga anak ng Diyos. Ito po ay walang iba kundi si Satanas. Si Satan ay hindi po dragon, okay? Lilinawin ko lang, hindi po siya dragon. Siya po ay spirit being. Sinisimbolize lamang ng dragon na ito si Satanas. Satan is called a dragon 13 times in the book of Revelation. Bago po ito, siya ay madalas na tawaging
serpent. Sa Revelation 12 verse 9, in-identify po doon kung sino ang dragon na ito. Kaya sigurado po ako na si Satanas ito. Ito po ang sabi dito sa Pahayag 12 verse 9. Pakibasa po, Sister Myla. Pahayag 12:9. Kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas na nanlilinlang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ng kanyang mga anghel. So malinaw po ng tinutukoy na dragon dito ay si Satanas. Mas nakakatakot ang dragon kumpara po sa serpent. In the Old Testament, the same Hebrew word translated dragon is also translated Leviathan or monster or sea monster. Babasa po yan sa Isaiah 27 verse 1. Pakibasa po, Maring Tess. Sa araw na iyon, gagamitin ng Panginoon ang kanyang matalim at makapangyarang espada para patayin ng Leviathan ang maliksi at gumagapang na dragon sa karagatan. At meron po niyan sa Job 7:12. Am I the sea or a sea monster that you keep me under guard? So yung Leviathan sa Isaiah, sa sea monster sa Job, iisa lang po ang ibig nilang sabihin. Ito ay tumutukoy sa dragon, serpent or sea monster. Isa lang po yun. Yun din ang word na ginamit dito sa verse 3. Sa Old Testament, the Hebrew word for serpent na nahas in Genesis 3:1 is used interchangeably in some texts with the Hebrew word for dragon, tanin. Example po sa Exodus 7 verse 9. When Pharaoh speaks to you, saying, work a miracle, then you shall say to Aaron, take your staff and throw it down before Pharaoh, that it may become a serpent, tanin, dragon. Yung pong word na ginamit dito sa serpent, pagka tinignan mo yung Hebrew word niya ay tanin or dragon, okay? And then sa Exodus 7:15, go to Pharaoh in the morning as he is going out to the water, and station yourself to meet him on the bank of the Nile. And you shall take in your hand the staff that was turned into a serpent. Yung serpent naman dito na ginamit ay nahas or snake. So pare-parehas po yan sa kanila, iisa ang tinutukoy niya. Itong dragon, Leviathan or sea monster ay massive creature. At ito ay mabangis at napakalupit na halimaw or animal. Kaya ito ay nakakatakot na animal na sea monster. Kaya sea monster po tawag sa kanya. Sa pag-describe kay Satan bilang dragon, hindi po siya dragon pero dinidescribe siya bilang dragon, pinapakita nito ang character ni Satanas. Di po ba kapag ang hindi ko alam kung naririnig niyo po usually yung mga di ba yung mga matatanda. Pagka yung anak nila is yung parang matigas ang ulo or salbahe, sabi niya, anak ka ng tatay mong di po ba may ganun silang yung parang dinidescribe nila yung anak nila na katulad ng kanyang tatay or ganun. So, di po ba yung mga masasama tinatawag na anak ka ni Satanas, Judas, Barabas, ang ganun po, di ba? So parang ganito rin, hindi siya dragon pero dahil yung character niya similar dun sa character ng isang dragon, kaya po siya tinawag na dragon. So he's color red. Yan, sabi po dito, color red siya, which is the color of blood and fiery destruction. So kung natatandaan po nyo, ang second horseman, doon po sa chapter 6, which brings war. And war brings death. And more specifically, murder. That's why the dragon is red. Pinapakita nito ang pagiging vicious, deadly, and destructive in nature ni Satan. Sabi nga po ni Jesus sa John 8:44 na he was a murderer from the beginning. So red is a fitting color for the dragon since he attacks both the woman and her child. The dragon is further described as having 7 heads and 10 horns, and on its heads were 7 crowns. Yung 7 heads, ito po, dito ay napapatungkol sa 7 worldly kingdoms of the past who rules the world under the power and authority of Satan. Simula po na fall sa kasalanan hanggang end times, hinayaan ng Diyos na si Satanas ang mag-rule sa mundo. Sa ulo ng mga ito ay may crown or crown or diadema in Greek. It is a badge of royalty.
Royal crowns po ito that symbolizes power and authority. Nire-represent po ng 7 heads ang 7 consecutive world empires na namuno in the past under the power and authority of Satan. Sila po ay Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, and Antichrist future empire. So yung pang-7 wala pa po yan, okay? Darating pa lang siya sa na mababasa po sa Revelation 17 verses 9 to 11. Pakibasa po, Sister Sharon. Kailangan dito ang talino upang maintindihan ang kahulugan ng mga ito. Ang 7 ulo ay ang 7 bundok na inuupuan ng babae. Nangangahulugan din ito ng 7 hari. 5 sa 7 iyon ay patay na, ang isa ay nagahari pa ngayon at ang isa ay hindi pa dumarating. Kapag dumating na siya, sandali lang ang paghahari niya. Ang halimaw na buhay noon pero patay na ngayon, ang siyang 8 hari. Kabilang din siya sa naunang 7 hari at hahantong din siya sa kapahamakan. So mapag-aaralan po natin mabuti ito sa sa chapter 13. Meron din ito sa chapter 13 and 17. Okay? So hindi po tayo masyadong magdidig ngayon dito. Yung final kingdom na i-rule ng Antichrist ay binubuo po ng 10 bansa na nire-represent naman ng 10 horns. Horns represent strength and power. Ang mga animals, yung kanilang horns ang nagsisilbi nilang weapons. Dito nire-represent ng horns ang 10 hari na mag-rule under Antichrist na mababasa po sa Pahayag 17, verse 12. Pakibasa po, Sister Charm. Ang 10 sungay na nakita mo ay ang 10 hari na hindi pa naghahari. Bibigyan sila ng kapangyarihang maghari kasama ang halimaw sa loob lang ng maikling panahon. So hindi pa po naghahari ang mga ito ngayon, okay? Maghahari sila kapag na-establish na ang empire ng Antichrist, yung pang-7, okay? At pinropesy din po ito ni Prophet Daniel na mababasa po natin sa Daniel 7 verses 23 to 25. Pakibasa po, Ate Hazel. Narito ang kanyang paliwanag sa akin. Ang ika-4 na hayop ay ang ika-4 na kaharian dito sa mundo na nakakaiba kaysa sa ibang kaharian. Lulusubin ito at wawasakin ang buong mundo. Ang 10 sungay ay ang 10 hari na maghahari sa kahariang iyon. Papalit sa kanila ang isang hari na iba kaysa sa kanila at ibabagsak niya ang 3 hari. Magsasalita siya laban sa kataas-taasang Diyos at uusigin niya ang mga banal ng Diyos. Sisikapin niyang baguhin ang mga pista at kautusan. Ipapasakop sa kanya ang mga banal ng Diyos sa loob ng 3.5 taon. So the 7 heads with crowns indicate that Satan has been the ruler of all the kingdoms of the world, past, present, and future. And then 10 horns representing the 10 kings, pinapakita nito sa final form of world ruler, si Satan pa din ang magdodominate nito. Satan has ruled the world. He will rule the world until the blowing of the 7th trumpet. And then the kingdom of this world will become the kingdom of whom? Of our Lord and of His Christ, na mangyayari po sa 7th trumpet judgment. Pero hanggat hindi pa po bumabalik si Jesus Christ, mananatiling si Satan ang nagro-rule sa mundo na ito. Hindi lang po limited sa human realm ang influence ni Satan, kundi extended po ito hanggang sa angelic realm. Ang sabi sa next vision ni Apostle John sa verse 4, its tail swept away a third of the stars in heaven and hurled them to the earth. And the dragon stood in front of the woman who was about to give birth, so that when she did give birth, it might devour her child. Dito, binalik po tayo ni Apostle John sa time na nagrebelde si Satanas at na-influence niya sa kanyang pagre-rebelde ang 1/3 ng mga angels ni God. Or dito sa verse na inaaral natin ay tinatawag na stars. Sa verses 7 to 9,
ng chapter na ito, makikita po na ang stars na tinutukoy dito ay ang mga fallen angels na sumamang magrebelde kay Satanas. Basahin po natin sa Pahayag 12 verses 7 to 9. Pakibasa po, Sister Myla. Pagkatapos nito, nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Michael at ang kasama niya mga anghel ay nagipaglaban sa dragon. At lumaban din ang dragon at ang kanyang mga anghel. Ngunit natalo ang dragon at ang kanyang mga anghel at pinalaya sila mula sa langit. Kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, na nanlilinlang sa mga tao sa buong mundo. Itinapos siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. So these are stars belonging to heaven. Yun ang kanila pong proper abode. Yun nga lamang sila ay sumuway at sumama kay Satan. Madaming mababasa po sa scripture na pinipicture na star ang mga angels. Sa ating pong previous na mga studies na talakay po natin yan. Magbigay na lang po ako ng isa. Sa Pahayag 9 verse 1. Pakibasa po, Sister Nova. Pahayag 9 verse 1, nang patunugin ng ikalimang anghel ang kanyang trumpeta, nakita ko ang isang bituin mula sa langit na nahulog sa lupa at ibinigay sa kanya ang susi sa pintuan ng kailaliman. So bago maging archenemy po ni God, si Satan, siya ay isang napakagandang anghel na may highest posisyon. Isa po siyang cherub na nagga-guard sa kalwalatian ng Diyos. Mababasa po yan sa Ezekiel 28 verses 12 to 17. Pakibasa po, Sister Charm. Noon, larawan ka ng isang walang kapintasan, puspos ng kaalaman at kagandahan. Nasa Eden ka pa noon, sa halamanan ng Diyos. Napapalamutian ka ng sari-saring mamahaling bato gaya ng ruby, topaz, esmeralda, krisolito, onyx, jasper, safiro, turquoise at beryl. Napapalamutian ka rin ng ginto na inihanda para sa iyo noong araw ng kapanganakan mo. Hinirang kita bilang kerubin na magbabantay sa banal kong bundok. Lumalakad ka sa gitna ng nagniningning na bato. Walang maipipintas sa pamumuhay mo mula pa nang isinilang ka hanggang sa maisipan mong gumawa ng masama. Ang pag-unlad mo sa pangangalakal ang naging dahilan ng pagmamalupit mo at pagkakasala. Kaya pinalayas kita sa aking banal na bundok. Pinaalis kita mula sa nagniningning na mga bato. Naging mayabang ka dahil sa kagandahan mo, at ang karunungan mo'y ginamit mo sa paggawa ng masama para maging sikat ka. Ito ang dahilan kung bakit ibinagsak kita sa lupa sa harap ng mga hari, upang magsilbing babala sa kanila. So, pero dahil po sa paghahangad niya na patunayan ang Diyos ay pantayan, hindi ko patunayan, pantayan ang Diyos sa kanyang kalwalatian. Gusto niya maging katulad ni God. Siya po ay nahulog sa kasalanan na mababasa naman sa Isaiah 14 verses 12 to 15. Pakibasa po, Sister Nova. Isaiah 14, 12, 15. Nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinawagan na tala sa umaga. Ibinagsak ka sa lupa, ikaw na pagpasuko ng mga bansa. Sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Aakyat ako sa itaas ng mga lupa, ulap, at magiging gaya ng kataas-taasan Diyos. Pero ano ang nangyari sa iyo? Dinala ka sa lugar ng mga patay sa pinakailalim na hukay. So, at kasama po niyang nahulog sa kasalanan ang 1/3 ng mga angels na nabasa po natin kanina sa verse 4. Kaya sila po tinatawag na fallen angels dahil nahulog po sila sa kasalanan at nawala sa kanilang proper abode. And those evil angels were cast from heaven to the earth. So gusto ko lang pong linawin, okay? Although cast out po sila sa kanilang dwelling place in heaven, hanggang ngayon, okay? Si Satan at ang kanyang mga alipores ay may access pa rin po
sa presence ni God. Okay? Nakakapunta pa rin po sila doon sa heaven. Makita natin yan sa succeeding verses ng chapter na ito at sa account ni Job. Basahin po muna natin yung succeeding verses ng chapter na ito. Ayan. And sabi po dito sa Pahayag 12, verses 7 to 9. Pakibasa po, Sister Sharon. Ay, nabasa na yata kanina ni ni Sister Myla, kung di ako nagkakamali. Yung pong Pero sige, ulitin na lang po natin basahin. Pagkatapos nito, nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Mikael at ang mga kasama niyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at lumaban din ang dragon at ang kanyang mga anghel. Ngunit natalo ang dragon at ang kanyang mga anghel at pinalaya sila mula sa langit. Kaya itinaboy ang malaking dragon. Ang ahas noong unang panahon ay tinatawag na Diablo o Satanas na nanlilinlang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Yeah. And then sa Job 1 verses 6 to 7, pakibasa po, Maring Tess. Job's 1, 6 to 7, isang araw, nagtipon ang mga anghel sa presensya ng Panginoon at sumali sa kanila si Satanas. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nang galing?" Sumagot si Satanas, "Paroot pa rito na naglilibot sa mundo." So sa ating po next Bible study, next week, God willing, makita po natin doon na permanently mababard or totally mawawala na ng access si Satan at ang kanyang mga angels sa langit. Yun, yung pong mga verses na binasa po natin kanina sa verses 7 to 9. Hindi sinabi kung ilan ang eksaktong bilang po ng mga fallen angels na sumama kay Satan, pero base sa mga pinag-aralan po natin, kung nakita po natin, di ba, kung gaano kadami ang angels ni God, ganoon din. Nakita natin kung gaano kadami yung mga demons na nakakulong, nasa sa abyss, tapos yung mga pinakawalan, may 200 million na pinakawalan, may mga nanalanta, yung na parang scorpion ang kanilang di po ba sa mga tao, yung pagto-torture nila sa mga tao. So napakarami po noon. Kaya more or less may idea na po kayo kung gaano kadami ang mga sumama kay Satanas. So next na nakita po na vision ni Apostle John is 4b sa Revelation 12:4b. And the dragon stood in front of the woman who was about to give birth, so that when she did give birth, it might devour her child. Kanina nasabi ko na walang ibang nations na nakaranas ng katulad ng naranasan ng mga Israelites. Tinry po niyang i-eliminate ang mga ito para mahadlangan ang paglabas ng Messiah. Mula kay Abel, who was a righteous, obedient man. Ginamit ni Satan si Cain to kill him, yung kanyang kapatid. Sa 1 John, nasulat po ni Apostle John, mababasa doon. Pakibasa po, Sister Hazel. Huwag nating tularan si Cain, nakampo ng Diablo, kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay ang kanyang kapatid? Sapagkat masama ang magawa niya, at matuwid naman ang magawa ng kanyang kapatid. And then sa Genesis 6 verses 1 to 4, mababasa po doon at napag-aralan din natin dati na nag-try din siyang i-pollute ang human race sa pamamagitan ng pag-aasawa ng kanyang mga alipores, ng mga mortals na babae, na ang naging bunga ay hybrid, half human, half demon, na unredeemable. Kaya ginunaw po ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha at tanging sina Noah at ang pamilya lamang niya ang naligtas. Hindi pa po siya natapos doon. After mamatay ni Joseph, dahil bago na ang paraon at hindi na niya kilala si Joseph at ang naging contribution nito sa bansa nila, kaya naging slave sa Egypt ang mga Israelites. And one day napansin ng bagong hari or paraon na masyado ng marami ang mga Israelita at naisip niya na nanganganib sila. Natatakot po siya na baka one day magkaroon ng digmaan at kumampi ang mga Israelita sa mga kaaway nila para makaalis ang mga ito sa kanilang bansa. Kaya naghanap po siya ng paraan para hindi na dumami ang mga ito. So ang ginawa po niya, dinoble niya ang paghihirap ng mga Israelita. Yung po kanilang trabaho, dinoble po ang hirap. Pero habang patuloy silang pinapahirapan, lalo naman silang dumarami at nangangalat sa Ehipto.
Kaya lalo pong natakot ang mga taga-Ehipto sa kanila. Dahil dito, lalong pinagmalupitan ng mga Egyptians sa mga Israelita. Inutusan din po ng hari ang mga Hebrew midwives or yung mga kumadrona na sina Sipra at Puwa na, sabi po dito, kung magpapaanak kayo ng mga babae Hebreo, patayin nyo kung lalaki ang anak, pero kung babae, huwag nyo nang patayin. Pero dahil may takot sa Diyos ang mga kumadrona, hindi nila sinunod ang iniutos ng hari. Sa halip, hinahayaan nilang mabuhay ang mga sanggol na lalaki. Dahil sa ginawa ng mga kumadronang ito, pinatawag sila ng hari para questionin kung bakit nila ito ginawa. Kung bakit hinahayaan nilang mabuhay ang mga sanggol na lalaki. Ang sagot po nila, ang mga babaeng Hebreo o yung mga Israelita ay hindi tulad ng mga babaeng Ehipsyo. Madali silang manganak at bago pa man po kami dumating, nakapanganak na sila. Dahil dito, mas lalo pang dumami ang lahi ng mga Israelita. At sa bandang uli, iniutos po ng Paraon na itapon lahat sa ilog ng Nilo ang lahat ng bagong panganak na sanggol na lalaki ng mga Israelita. Pero hayaan nilang mabuhay ang mga batang babae. At doon po pumasok ang kwento ni Moses. Itinago po siya ng kanyang ina sa loob ng 3 buwan. Nung hindi na niya maitago ang sanggol, kumuha po siya ng basket na gawa sa halaman ng papyrus at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos, inilagay po niya ang batang si Moses doon sa basket at pinalutang sa tubig sa tabi ng matataas na damo sa may pampang ng ilog Nilo. Habang nagmamasid po yung kapatid na ni Moses, yung panganay na anak ng kanyang ina na si ang pangalan po ay si Miriam. Nandun po siya sa kalayuan, yung pong kapatid niyang panganay, si Miriam, yung ate niya. At pinagmamasdan kung ano ang mangyayari doon sa sanggol na si Moses. At dahil po sa providence ni God, lumusong naman, eksakto naman po na lulusong naman ang anak na babae ng Paraon sa may ilog Nilo para maligo. Habang naliligo po ang prinsesa, nakita niya ang basket sa may damuhan nga, kaya ipinakuha po niya ito sa isa sa kanyang mga utusan. Noong buksan niya ang basket, nakita niya ang umiiyak na sanggol. Kaya naawa po siya rito. Sinabi niya, isa ito sa mga sanggol ng mga Hebreo. At doon lumapit po si Miriam, yung kapatid na panganay ni Moses. Nilapitan po niya ang prinsesa para tanungin kung gusto ba nito na ikuha siya ng isang babaeng Hebreo na magpapasuso at mag-aalaga sa sanggol para dito. Sumang-ayon naman po ang prinsesa, kaya to make the long story short, si Moses po ay lumaki sa tahanan at kalinga ng kanyang tunay na ina. So napakagaling po ng Panginoon, So noong medyo malaki-laki na po itong si Moses, doon pa lang po siya dinala ng prinsesa sa kanilang palasyo. Kaya hindi po nakakapagtaka na alam ni Moses na kalahi niya ang mga Hebreo. At alam naman natin kung gaano kalaki ang naging role po ni Moses sa buhay ng mga Hudyo. So from human perspective, Pharaoh attempted to destroy the Israelites because he believed them to be a threat to his power. But in reality, Pharaoh was an errand boy of Satan na naghahangad na i-wipe out ang mga tao ng Diyos na pagmumulan ng Mesaya. Pero nakita po natin na ang mga ginagawa niya ay ayon lamang sa pinapahintulot ng Diyos. At hindi nawawala ang proteksyon ng Diyos sa mga tao niya. Mayroon po siyang itinitira para sa pagmumulang lahi ng Mesaya. Satan had already tried to prevent Abraham from having a son of promise. Di po ba dahil inano niya na nag-attempt si Abraham na siya nang tulungan niya ang Panginoon. So nung ginawa niya, silang mag-asawa, binigay yung kanyang alipin at inanakan niya at si Ismael nga po yun, pero hindi yun. Sabi ng Panginoon, hindi yun. Then Satan tried to destroy Jacob, tried to kill the line of Judah, tried to take Israel captive and eliminate the 10 tribes later on in the divided kingdom and failed. Sa time po ng mga judges, ginamit din ni Satan ang mga pagan neighbors ng Israel para i-destroy sila. Yet God preserved His people through all of those assaults. Alam niyo po ba kung bakit nagkaroon ng mga judges? Dahil wala pong hari nung time nila na yon. So ito pong mga judges ang nagsilbi sa kanilang nag-protect sa kanila nung ina-assault po sila.
ng mga kalaban nila. Sila po ang nag-rescue sa kanilang mga oppressors. Later, ang ginamit naman ni Satan ay si Haring Saul na nagnanais patayin si Haring David para i-eliminate ang Messianic line. Na mababasa po sa 1 Samuel 18 verses 10 to 11. Pakibasa po, Sister Charm. Kinabukasan, si Saul ay muling ginambala ng masamang espiritu at naging parang baliw. Kaya tinugtog ni David ang kanyang alpa, tulad ng ginagawa niya araw-araw. Hawak noon ni Saul ang kanyang sibat at 2 beses niyang sinibat si David, sapagkat gusto niya itong patayin. Ngunit parehong nailagan iyon ni David. And then sa time po na divided na ang kingdom into two kingdoms. Meron ng Northern Kingdom, yung Israel, and then yung Southern Kingdom, yung Judah. Umabot po sa point na iisang batang lalaki na lang ang natira sa Messianic line. Basahin po natin sa 2 Chronica 21 verse 17. Pakibasa po, Ate Hazel. Kaya't nilusob ng mga ito ang Huda at sinamsam lahat ng ang ari-arian sa palasyo. Binihag nila ang lahat ng anak at asawa ng hari, maliban sa kanyang bunsong anak na lalaki, si Ahasias. And then dito po sa 2 Chronica 22 verses 1, 4, and 9 to 12, pakibasa po, Sister Myla. Sige, si ano na lang po, si Sister. Sige, ikaw Bessie, sige. 2 Chronica 22, 1, 4, 9, 12. Pagkamatay ni Jehoram, ang bunsong anak nitong si Ahasias, ang iniluklok ng mga taga-Jerusalem upang maging hari. Tulad sa angkan ni Ahab, hindi nalugod si Yahweh sa ginawa niya sapagkat ang mga ito ay naging tagapayo niya sa pagkamatay ng kanyang ama. At ito ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Ipinahanap nila si Ahasias at natagpuan ito sa Samaria. Dinala nila ito kay Jehu at ang kanyang ipinapatay. Ipinalibing niya ito at ang sabi, apo ito ni Hesophat na tapat na naglingkod kay Yahweh. Walang natira sa sambayanan ni Ahasias na may kakayahang maghari sa Juda. Ito pa, Bessie. Nang malaman ni Atalia na ang anak niyang si Ahazias ay patay na, pinagpapatay rin siya ng sambahayan ng hari ng Juda. Ngunit naitakas ni Hesosabet ang anak ni Ahazias na si Joas na itinago niya ito sa isang silid-tulugan sa templo kasama ang tagapag-alaga. Sa ganoong paraan, iniligtas ni Jehosabet ang kanyang pamangking si Joas. Si Jehosabet ay asawa ng paring si Joaida at kapatid ni Ahazias sapagkat sila ay anak ni Haring Jehoram. Si Joas ay itinago niya sa templo kaya hindi napatay. 6 na taon siya roon sa buong panahong namamahala si Atalia bilang reyna. So nakita niyo mga kapatid, dumating sa point na isang batang lalaki na lang ang natira sa line ng Mesaya. Ganoon po katindi ang paghahangad ni Satanas. Pero tignan nyo naman ang Panginoon. Hindi niya hayaan yun na mangyari. So then later, ginamit naman po ni Satan si Haman to undertake his genocidal mission against the Jewish people na mababasa naman po sa Esther chapters 3 to 9. Pero ginamit ni God si Esther para iligtas ang mga kapwa niya Hudyo na mababasa sa mga huling chapters ng Book of Esther. Napakaganda pong chapter book ng Esther. Basahin niyo po siya, short lang po siya story, kaya ma-enjoy niyo po siya, hindi po kayo maboboard. Sobrang ganda. Hindi pa natapos si Satan doon. Throughout their history, the devil incited the Israelites to murder their own children bilang handog sa kanilang mga idols. Mabasa po yan sa 2 King 16 verses 1 to 3. Pakibasa po, Maring Tess. Nang 17 taon ng paghahari ni Peka na anak ni Remalia sa Israel, si Ahas na anak ni Jotam ay naging hari ng Juda. 20 taong gulang siya nang maghari sa Jerusalem. Naghari siya sa loob ng 16 na taon. Hindi siya naging kalugod-lugod sa Diyos niyang si Yahweh sapagkat hindi niya sinundan ang mabuting halimbawa
ng kanyang ninunong si David. Sa halip, ang sinundan niya ay ang masamang halimbawa ng mga naging hari ng Israel. Pinasunog pa niya bilang handog ang anak niyang lalaki. Ito'y isang kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa mga Israelita. Ito pa po, meron pa sa Psalm 106, 37 to 38. Pakibasa po, Sister Nova. Mga awit 106, 37, 38. Pati anak nilang babae lalaki haing lubos sa Diyosan. Mga batang ito ay ginawang handog. Ang pinatay nila ay mga batang musmos. Batang walang malay para ipaghandog sa Diyosan ng lupang Kanaan. Kaya't ang lupain ang ginawa nila ay pawang madungisan. So dahil po sa failed na pagtatangka niyang i-eliminate ang Messianic line, anong ginawa ngayon ni Satan? Pinagtangkaan naman niya ngayong patayin ang Messiah mismo bago magawa nito ang kanyang saving work. Kaya dito, Apostle John saw that the dragon stood before the woman who was about to give birth so that when she gave birth, he might devour her child. At yung child na tinutukoy po dyan ay si Jesus Christ, ang kanilang Messiah. Noong lumabas na nga po ang Messiah, hindi na nagpatumpik-tumpik pa itong si Satanas. He attacked Jesus first through Herod, who attempted to kill the baby Jesus. Nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Joseph sa kanyang panaginip at sinabihan po siyang, pakibasa po, Sister Sharon. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangot ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. And then sa simula po ng ministry ni Jesus, Satan tempted him to mistrust God kung saan dinala siya sa wilderness at tinempt po siya doon. Mabasa po yan sa Matthew 4 verses 1 to 11 at meron din po sa Luke. But the devil's effort to get Jesus to abandon his mission did not succeed. Satan tried to use the people of Nazareth to kill Jesus, pero hindi rin po siya nagwagi dito. Ang sabi po dito sa Lucas 4 verses 28 to 30, nagalit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Marami pa pong ginawa si Satanas para putulin or shorten ang earthly ministry ni Jesus Christ bago pa niya magawa ang saving work niya. Pero lahat po yun ay failed because his hour had not yet come. Sabi po sa John 7:30, nais na siyang dakpin ng ilang naroon, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa dumating ang kanyang panahon. Ganon din sa John 8:20. Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa may laylayan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang takdang oras. Even yung akala ni Satan na victory niya at the cross, in reality, ito po ang kanyang ultimate defeat. Sabi po sa Colossians 2 verse 15, pakibasa Sister Charm. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Makakabasa na po si Sister Myla sa Hebrew 2 verse 14. Po. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad niya may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So noong lumabas na ang Messiah, tinry niyang patayin ito bago pa niya magawa ang saving work nito. Pero hindi po yun nangyari. At noong maipako na po ito sa krus, akala niya nagwagi na siya. Hindi niya alam sa ikatlong araw ito ay muling mabubuhay.
Kaya ipinarada ni Jesus ang kanyang tagumpay sa mga fallen angels na nasa prison na napag-aralan po natin, di ba? Sa 1 Peter 3 verses 18 to 20. Pakibasa po, Ate Hazel. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. So wala pong nakaunawa sa hiwaga ng saving work ni God. Sino ang makakaisip na sa pamamagitan ng kamatayan, magkakaroon ng kaligtasan? Usually kapag sinabing patay na ang isang tao, ang papasok sa isip natin ay defeat. Di po ba? Wala na, talo na. Kumbaga sa laban ng mga manok na panabong, pang tinola na lang po ito. Pero iba si God. Yung kamatayan ni Jesus Christ sa cross, ang kanyang biggest victory. Dahil muli siyang nabuhay. Hindi po haya ni Satan napatayin ng mga Hudyo si Jesus kung alam niya na ang magiging resulta nito ay kaligtasan sa mga pinili ng Diyos. Sinabi po yan sa 1 Corinthians 2 verses 7 to 8. Pakibasa po, Sister Nova. 1 Corinto 2:7 and 8. Subalit ang pinapahayag namin ay ang lihim ng karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una, na itinalaga na niya para sa ating kaluluwalhati bago pa likahin ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungan na iyon. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon na kaluwalhatian. Pero dahil hindi siya all-knowing, hindi po all-knowing si Satan, okay? Tulad ni God. Kaya anong laban niya sa Diyos na lumikha lamang sa kanya? Wala po. Though laging failed si Satan sa kanyang mga efforts, hindi pa rin siya tumitigil na tugisin ng woman, ang Israel. Even in modern times, the woman Israel is still being attacked, is still suffering, even after the child is born. Sa France and Germany, tinorture po ang mga Hudyo doon dahil biniblame sa kanila ang nangyaring Black Plague. Sa Roman Catholic Inquisition in 1882, inislaughter din nila ang mga Jews in the name of Jesus Christ at hindi mabilang ang mga namassacre dahil dito. Ang sabi sa nabasa ko pong history site, the Inquisition was a powerful office set up within the Catholic Church to root out and punish heresy throughout Europe and the Americas. Beginning in the 12th century and continuing for hundreds of years, the Inquisition is infamous for the severity of its tortures and its persecution of Jews and Muslims. Its worst manifestation was in Spain, where the Spanish Inquisition was a dominant force for more than 200 years, resulting in some 32,000 executions. Minasakir din po ang mga Hudyo sa Russia noong 1894 na tinatawag na Dreyfus Affair. Alfred Dreyfus, a captain in the French army, was accused and convicted of sending military secrets to the Germans. As a Jewish officer, he became a convenient scapegoat for a crime another had committed. This event exposed the growing anti-Semitism or yung anti-Jews in 19th century France. So, hindi pa po natatapos dyan. Dumating pa po si Hitler. Sa tingin ko, pamilyar po lahat tayo dito kung ano ang ginawa ni Hitler. 6 million Jews lang naman po ang minasakir niya. At ngayon naman, sino po ang kasalukuyang kalaban ng mga Hudyo? Kung updated po kayo sa mga pangyayari sa Israel na laging may war. Di po ba ang mga M na sila ang na kung saan nandoon sila sa yung Dome of the Rock, yung kanilang alam niyo na po, yung napag-aralan natin dati. Di po ba? So sila po ang kalaban nila ngayon. So hindi po tumitigil kahit nanganak na po ito.
Ngayon, dumako po tayo sa pangatlong character. Ito na po yung last. The male child Christ. Sabi po sa Revelation 5, ang ibig ko sabihin, last character po na pag-aaralan natin. Hindi po last verse, okay? Hanggang verse 6 po tayo ngayong araw natin. She gave birth to a son, a male who is going to rule all nations with an iron rod. Her child was caught up to God and to His throne. 3 points po ang makikita natin dito sa verse na ito. Una, incarnation ni Jesus Christ. Second, His coronation. And third, ang kanya pong exaltation or ascension. In spite of all Satan's relentless efforts to prevent it, the woman, Israel, gave birth to a son. This refers to the birth of the Christ, the Messiah, the Son of God. Ito po ang incarnation ng ating Panginoong Yesus na nasa lahi ni Haring David. Sabi po sa Romans 1, verses 1 to 4, pakibasa po, Sister Charm. Mula kay Pablo na isang lingkod ni Kristo Jesus, tinawag ng apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, tungkol sa kanyang pagiging tao. Siya ay ipinanganak mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. So yung nagpapatunay po, gusto ko lang linawin. Nagpapatunay ng pagiging Diyos ng ating Panginoong Yesus, yung pong kanyang muling pagkabuhay. Dahil kung hindi po siya Diyos, hindi po siya mabubuhay. Kasi siya lang po ang sinless. God lang po ang sinless. Kaya po siya nabuhay dahil wala siyang kasalanan. Hindi po siya pwedeng hihold ng kasalanan, ng kamatayan. Dahil ang pinanghahawakan po ng kamatayan ay ang kasalanan. Pero dahil wala siyang kasalanan, kaya wala pong pinanghawakan. Wala po siyang, tawag doon, yung parang, kumbaga sa isang bagay, yung pwede mong hawakan. So wala po yung ganun. Walang kasalanan si Jesus Christ, kaya yung pong kanyang muling pagkabuhay ay patunay na siya po ay Diyos. And then, yung pong pagkasilang ng ating Panginoong Yesus ay fulfillment po sa sinabi ni God the Father sa Genesis 3:15. Bessie, makakabasa ka? Oo, Bessie. Kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at ang sa akong niya'y ikaw ang tutuklaw. At yan po ay propesya din sa Book of Isaiah, verse 7:14. Kay Sister Sharon po, makakabasa? Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Okay, at meron pa po dyan sa Isaiah 9:6, pakibasa po, Maring Tess. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. At meron pa po, last na po to. Sa Micas 5:2, pakibasa po, Sister Nova. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Juda ay nagmumula sa iyong angkan ng isang muno sa Israel. Ang kanyang pinagmula nila ay buhat sa noong unang panahon pa. So Israel brought forth the Messiah. Madami pa pong passages sa Bible ang magpapatotoo nito, pero 4 lang po yung inano ko. Sumobra nga, di po pa sa sinasabi nila 3 witnesses sa Bible. 4 po yung binigay ko para sigurado. Nawala na talagang ang tawag doon, magre-refute. He was a son of Abraham sa Matthew 1:1. Mabasa po yun doon. A member of the tribe of Judah sa Genesis 49:10. Micah 5:2 and Revelation 5:5. And a descendant of David na makikita din po sa Matthew 1:1.
2 Samuel 7 to verses 12 to 16 at sa passage na binasa po natin kanina. Kung hindi nahadlangan ni Satan ang paglabas ng bata, hindi niya rin po mahadlangan ang Messiah, who is going to rule all nations with an iron rod. Ito naman ang kanya pong coronation. Dito magro-rule na siya bilang hari ng mundo, and he will rule in his earthly millennial kingdom with a rod of iron. It indicates that this rule is a shattering work of judgment. The verb rule, ito po in Greek, is poimaino, which means to shepherd, to pastor, to give guidance, to feed, to lead, and to guard. So there's a tender side of his guardianship and his leadership, and his guiding and his feeding. But it is also with an iron rod, a resolute rule. Sa Messianic Psalm, makikita po doon ang pag-rule ng Messiah. It carries the connotation of the word destroy. Nandyan po yan sa Psalm 2, verses 7 to 9. Pakibasa po, Sister Charm. Ipahahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh. Ikaw ang aking anak. Mula ngayon ako na ang iyong ama. Hingin mo ang mga bansa't ibibigay ko sa iyo. Maging ang buong daigdig ay ipapamana ko. Dudurugin mo sila ng tungkod na bakal tulad ng palayok. Sila'y magkakabasag-basag. So the Messiah will shepherd or tend the flocks, and at the same time, he will swiftly and immediately judge all sin and put down any rebellion. Iron rod, katumbas po sa atin yan, ay kamay na bakal. Kamay na bakal sa mga masasama, pero tender loving care sa mga taong sumusunod sa kanya. Mangyayari po yun sa millennial kingdom. Isa pang ibig sabihin po ng iron rod ruling, it cannot be broken. Tulad ng nasabi ko po last week, once nag-reign na po ang ating Panginoong Yesus, hindi na po yun matatapos pa. He will reign forever and ever until mag-merge po ang millennial kingdom sa eternal kingdom. Katulad po ng mga past efforts ni Satan na nag-fail, ganun din sa future efforts po niya. Magre-reign at magre-reign si Jesus Christ at walang makakahadlang po nito kahit sino. So nakita po natin ang incarnation ni Jesus Christ and his coronation. Ngayon naman po tignan natin yung kanyang exaltation. Ang sabi po dito, her child was caught up to God and to his throne. Noong umakyat po sa langit ang ating Panginoong Yesus at inuloklok siya sa kanan ng Ama, pagpapakita po ito na tinanggap ng Diyos Ama ang redemptive work niya. At ito ang kanyang exaltation or ascension na mababasa po sa Hebrews 1 verse 3. Pakibasa po, Ate Hazel. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ay nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. So Satan could not stop Christ from accomplishing redemption and therefore being exalted to the right hand of the Father as a perfect Savior. Sa sermon po ni Apostle Peter sa Day of Pentecost, he declared, God raised him up, ending the pains of death because it was not possible for him to be held by death. Alam ni Satan na sa una pa lang wala po siyang panama sa Diyos. At alam niya ang mga nakasulat sa Bible dahil kung tutusin mas magaling po siya sa atin sa Bible. Orthodox po yan. Alam niya talaga nung unang-una pa. Alam na niya lahat dahil kilala niya po ang Diyos. Kaya nga po di ba sinasabi din sa Bible na yung mga demonyo daw, yung mga lepores niya, nanginginig pa sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. Pero, hindi pa rin po sila saved. Sa kabila po noon, kahit alam po niya, yung nakasulat sa Bible, alam niyang wala siyang laban. Pero gusto pa rin po niyang labanan ito. So para mapapaisip po kayo, parang gano'n, anong klase ng pag-isip na meron siya? Alam naman niya sa una pa lang ay talo na siya, pero bakit nilalabanan niya pa rin ito? So ano po yun? Pride. Though matatalo man siya, pero lalaban siya hanggang sa huli.
if he can't destroy the Messiah at his incarnation or his exaltation or his coronation. Ang ginawa ngayon ni Satan, he assaults the people of God. He's going after the people and he's going to try to massacre all the saints and all the believers. Kaya millions ang mamamartir dito sa tribulation. And is going to try to wipe out the nation of Israel as he has tried in the past. Kaya ang ginawa ng mga Israelites, the woman, yung Israel po, fled into the wilderness where she had a place prepared by God to be nourished there for 1,260 days. During the tribulation, Satan will increase his efforts to destroy the Jewish people so that the nation cannot be saved para po lumabas na sinungaling ang Diyos na hindi marunong tumupad sa kanyang mga pangako na mababasa po sa Romans 11 verses 25 to 27. Pakibasa po, Maring Tess. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Sa paraang ito, maliligtas ang buong Israel, tulad ng nasusulat, magmumula sa Zion ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. So mayroon pa po niya na mabasa sa Zacarias 12 verses 10 and hanggang 13 to 2. At dahil sa gagawin ni Satan na ito, kaya mapipilitan po ang babae or yung Israel, yung nation ng Israel, na tumakas at maghanap ng kanlungan sa wilderness. Sinabi po yan ni Jesus sa kanyang Olivet Discourse sa Matthew 24 verses 15 to 21. Pakibasa po, Sister Myla. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng na kumuha pa ng kahit na ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balaban. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso. Ipanalangin niyo na inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatian, hindi pa nararanasan mula ng likhay ng sanlibutan, hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. So dito mas nagkaroon po ng linaw yung sa di ba? Yung sa pag-nag-aaralan natin, mas nagkaroon po ng linaw ito, yung Olivet Discourse. Kasi meron pong iba na kine-claim nila na itong na to para sa lahat ng mga tao, sa mga nakita naman po natin na hindi, base po sa pinag-aaralan natin, ang tinutukoy po ng Panginoon dito ay ang bansang Israel, na sila ay tumakas na. So after po kasi ng accession, yung pag-akyat po sa langit ng 2 witnesses, malaya na ngayon ng Antichrist na gawin ang gusto niyang gawin sa templo. Ipapatigil niya ang paghahandog, papasok siya sa Holy of Holies, at itatayo niya sa loob ng templo ang sacrilegious object at i-claim niya na siya ay God, na magiging dahilan para i-abandon ng mga Hudyo ang temple at ang Jerusalem para magtago po sa wilderness. So sa ang wilderness, though the exact location where God will hide them is not revealed, but most Bible scholars believe na ang wilderness na tinutukoy po dito ay sa Edom, over the Jordan River, across the Dead Sea. Parang ito po yung lugar na sinasabi sa Isaiah 16 na Sela or Petra, the rose red city of the dead in Edom, na napag-aralan po natin sa ating previous Bible study, di po ba? So since hindi naman po tayo sure kung talagang yun nga ba, kung sa Petra nga ba ito, kaya wag na po tayong magdwell masyado dito. So hindi ko na po masyadong pinalawak pa to. So naghanda po ang Panginoon ng kanilang masasantungan. Yun po yung sigurado tayo doon, na may masasantungan sila sa time
na ipe-persecute sila ni Satan at mag-stay sila doon for 1,260 days or 3.5 years sa half po ng tribulation. Ito ang period na tinatawag po ni Jesus na the Great Tribulation sa Matthew 24:21. Ipoprovide din po lahat ng Diyos ang mga pangangailangan nila tulad ng ginawa niyang pagpo-provide sa mga ninuno nila nung nandun po sila sa wilderness. Yan po yung mababasa natin sa Revelation 12 verses 14 to 16. Pakibasa po, Sister Nova. Pahayag 12:14-16. Ngunit ang babae ay binigyan ng 2 pakpak ng malaking agila upang makalipad papunta sa ilang. Doon siya aalagaan sa loob ng 3.5 taon upang maligtas sa pananalakay ng ahas. Mula sa kanyang bibig ng ahas ay naglabas ng tubig na parang ilog upang tayangin ang babae. Subalit tinulungan ng lupa ang babae, bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na inilabas ng dragon mula sa kanyang bibig. So katulad po ng ginawa ng Diyos sa kanilang mga ancestors during the 40 years of wandering in the wilderness, iningatan sila at pinakain ng mana, ganun din po ang gagawin sa kanila ng Diyos. At yung ibang mga Hudyo na maiiwan naman po sa Jerusalem, dahil sa influence ng 2 witnesses, sila ay sasampalatay din sa kanilang Messiah na si Jesus Christ. Ganon din po ang mga hinirang ng Diyos o yung mga non-Jews na nandoon sa Jerusalem. Eventually, in spite of Satan's efforts, all Israel will be saved. Na nabasa po natin kanina sa Romans 11 verse 26. Pero hindi po lahat ay makakatawid sa millennial kingdom na buhay. Most of them will be martyred. But still, better to be martyred and changed into glorified body than be thrown into the lake of fire. Amen? So dito po nagtatapos ang part 1 ng chapter 12. Thank you po for listening. To God be all the glory. God bless po sa lahat. So bumalik po yung asawa ko. May pasok kasi yung asawa ko. Kaya po nag-out siya kanina. Bumalik pa siya, tapos na po tayo. So, kung baka meron po kayong ngayong gustong idagdag, Ate Hazel, pwede mo na po i-stop yung recording natin. Salamat po, Te. Recording stopped. Paki-ano na lang po yan kay Mayor. Para siya na po. Hindi ko lang alam. Magpaturo na lang po kayo kay Mayor kung paano po i-convert yan. Kasi malaki yata yan At hindi siya basta-basta na masisend kung hindi mo siya i-convert. So, meron po kayong gustong itanong or idagdag or iklaro? Kung meron po kayong naguluhan kayo sa ating pong napag-aralan, pag-usapan na po natin ngayon. Bago po tayo mag-close up panalangin. Tahimik, lo? Sige, Joy ka. Ano? Ay, salamat malalim na pag-aaral natin. Antin dyan mo naman, Jo. Nung ating kang aliantin dyan, Jo, kutang mo. Explain kayo ulit kaya ka. Diyan ka pampangan po. So, yung yung Ezekiel 20, saka yung 12-17, itang role na dating Satan ba? Na itang wow. 14 chapter 14 and 12-15. Aisip kayo mo ba? Nano po kaya kanina bure, di ba? Bala mo ka-level de ba din na Angel Michael at saka makantaya Cherubim niya Cherubim kaya mata siya posisyon, di ba? Pag-aralan tala rin detang mag-guard king kay ng meron palang nandito pala si na Mama. Hello Ma, sa yung sister-in-law ko. So magtatagalog ako. So yun. Ka-level siya ni na Angel Gabriel, ni na Michael, dahil sila ay mga cherub. Di ba napag-aralan natin sa ating last Bible study na sila ay nag-guard, kina-guard nila yung trono ng Panginoon, di ba? At kung babasahin nyo yung book of Ezekiel or Isaiah, sa Old Testament, marami kayong makikita na every time nandoon yung Shekinah glory or yung manifested glory ng Panginoon, kapag pinapakita niya yung kanyang kalwalatian, laging nandoon ang mga cherubim na nagga-guard sa kanya. So ganoon ang dating ginagawa nitong si Lucifer bago siya naging Satan. Gina-guard niya
ang ano, siya ay isa sa mga guardian ni God. 'Di ba? At sabi nga nila, isa daw siyang choir, pero hindi ko alam kung saan nila nakuha yung ano na yon. Basta ang alam ko, siya ay napakagandang ano. So kaya nga nasabi kanina, 'di ba, dahil sa kanyang kagandahan nagmayabang siya. So yun nga yung kung minsan, 'di ba, pagka kahit dali na lang natin sa ating personal na pag-aaral, kung minsan ng isang tao kapag siya ay maganda, matalino, yung alam niyo yung privilege, nasa kanya yung mga magandang status niya sa buhay, na yung ano, yung parang napupunta sa ulo, yung kanyang ano, 'di ba? Nagkakaroon siya ng pride, maigo, mayabang, ganun. So ganoon ang nangyari kay ano. Kaya ever since, ang talagang problema ng tao ay pride. Ano bang dahilan kung bakit hindi lumalapit ang mga tao kay Jesus Christ? Kung bakit hindi nila tinatanggap si Jesus Christ as their personal Lord and Savior? Dahil sa pride. Dahil iniisip nila na kaya nilang iligtas ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, good works. Anong inaano nila? Ay, hindi naman ako pumapatay. So sa kanilang sarili yon. Ay, hindi ko naman ginagawa ito. Ay, hindi ko ginagawa ang ganyan. Ay, nagsiserve naman ako, nagsisimba naman ako, nagdarasal naman ako. Lahat, ang sinasabi nila ay ang ginawa nila. So pride, di ba? Yun ang dahilan kung bakit nahiwalay ang tao. Isang dahilan din kung bakit nagkasala si Adan at Eva. Dahil nasa garden na sila, wala na silang hahangarin pa. Binigay na lahat sa kanila. Napag-aralan din natin yan nung pinag-aralan natin ng Genesis 3. Pero hinangad pa niya rin na yung, di ba yung sinasabi ng ano na magkakaroon ka ng wisdom, yung malalaman mo ang good and evil, yung ganyan. O alam na niya yung good eh. Ang hindi na lang niya alam, yung evil. Hinangad pa niya. O, pride din na hindi siya nakikinig, hindi siya kumbaga, yung kasing ano na, like for example, sinabi ng Panginoon, itong gawin mo pero ginawa mo pa rin yung gusto mo. Pride yun. Hindi ka nakikinig. Hindi ka nagsasubmit. 'Di ba pag hindi nagsasubmit ang tao sa kanyang higher authority is pride 'yun. So, 'yun kapatid. Yung iba tayong paniniwala sa narinig ko, sinasabi nila may freedom, may free will daw tayo. May free will ang tulad ni na Adan at Eva na may free will sila kasi hindi tayo ginawa na robot ng Panginoon. Pero yun nga lang ang free will natin, dahil nga nagkasala na tayo, tainted na siya ng kasalanan. So yung free will natin ngayon, naglilin siya toward unrighteousness. So ang lang natin, sabi nga ni sino ba yung si Martin Luther ba yung nagsabi na wala daw tayong kakayahan. Ay si Calvin yata. Though meron daw tayong free will, pero yung free will nga natin is hanggang like for example, anong gusto mong pagkain, yung mga ganyan, anong gusto mong gawin sa buhay mo, yung mga ganyan. Pero yung sasabihin mo na may free will ka, natanggapin si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, na walang ginagawa, na wala mo nang ginawa ang Panginoon sa'yo, imposibleng mangyari yun. Dahil nga tayo ay tainted na ng kasalanan. Kumbaga, kung sa tubo, alam niyo yon, yung daluyan ng tubig, tapos nagkaroon siya ng butas, anong mangyayari, or sabihin na natin dent, di ba mapupunta yon doon sa yung tubig, doon sa may dent, parang doon siya laging nagbumabagsak. So ganoon din tayo, dahil nga mayroon tayong tainted na ng kasalanan, kaya yung mga ginagawa natin or yung free will natin, na siya, corrupted na, tainted siya ng kasalanan. So hindi tayo na tanggapin. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, di ba, walang makakalapit sa kanya, sa John yun, nang hindi inilapit ng Diyos Ama sa kanya. So ibig sabihin yung mga inelect ng Panginoon. So bago natin tinanggap natin ang Panginoon, di ba? May ganoon tayong ginawa. We believe in Him. Totoo yun. Pero bago natin ginawa yun, may unang ginawa ang Panginoon. Ang ginawa niya yung sinasabi sa Ezekiel 36:26. Nabibigyan niya tayo ng bagong puso para makasunod sa kanyang mga panuntunan at ibibigay niya ang kanyang espiritu sa atin para nang sa ganon makasunod tayo sa mga panuntunan ng Diyos. Dahil hangga't wala ang Holy Spirit sa atin, hindi tayo makakasunod sa panuntunan ng Diyos. Ang gusto natin, sabi nga ni Pastor Derek, na ang Diyos natin kapag wala tayo sa Panginoon ay ang ating sarili. Tayo ang naghahari. Yun ang sabi niya. So yun, Jo. Yung malawak kasi ang free will na yan eh. Kaya yung iba,
Dalawa kasi yan Arminianism at saka yung Calvinist So nag-aaway sila diyan dahil sa yung mga Arminian inaano nila na may free will sila na mag-decide para tanggapin si Jesus Christ. Kumbaga, nakasalalay sa kanila ang salvation. Parang sa kanila sila ang may na-cause ng kanilang salvation. Kasi tinanggap ko siya kaya ako na-save. Parang gano'n. Sa tao. So, di ba? Mas biruin mo, parang ang sovereignty na sa tao. Tapos, sa naman, kay John Calvin, ang paniniwala naman ay hindi. Imposible. Hindi pwedeng mangyari yan. Yun yung pag-aaral ng tulip. Yung TULID. Dahil, sabi niya, totally deprived ka Ano ka? Yung may may tainted ka ng kasalanan, paano mo tatanggapin ng Panginoon? So ngayon, ang naano ni John Calvin, lahat work ni God. So ang salvation ay monergistic. Lahat ito ay sa Panginoon. Tayo ay totoo. Not yet. Totoo, tayo ay tumanggap, di ba? Pero tulad ng sabi ko, parang ihalin tulad natin ito sa isang kainan. Like for example, naganda ako. And then tinawag ko kayo, pumunta kayo para kumain. Dahil ba pumunta kayo, may ginawa na kayo? Wala. Kumain lang kayo. Di ba? So ganoon din sa ating salvation. Hindi porket tinanggap natin ng Panginoon, ay masasabi mo, ay may ginawa na ako. Hindi. May ginawa mo ng Panginoon bago ka may ginawa. Iyon yun. Yun yung pattern na ito yung order of salvation. Minsan, siguro pag natapos natin yung Book of Revelation, maganda na kahit yun lang natin to. Ang tawag doon yung parang magkaroon kayo ng idea paano yung order of salvation. Nasa yan systematic theology. The book of, yung doctrine na binili namin ni Brother Mon. Meron pa kayong mga gusto itanong, mga kapatid, or dagdag? Salamat, Ate Grace. Sige, Jo. Si Ate Chan. Magkaya, Jo. Manaw singkiya kang kay scholar. Maganda na yung susunod kanina. Sige, ninong saan susunod, Jo. Sa akin lang, yung sinasabi mo kanina, ate, na anong tawag yun? Yung kung hindi ka pa yung pinag-uusapan natin. Kagaya ko po, ay, bago ba yung yung ang tawag dito? yung kasi sa sige, Jo, give me yan. Hindi ka pa tinatawag ni Lord, hindi pa inaano yung mo. Kagaya ko po dati, 'di ba? Nagjo-join na ako sa mga Christian church, pero hindi pa ako talaga hindi ka pa talaga, ang tawag doon, ate, hindi ka pa talaga hindi ka pa na-convert, hindi ka pa na-convert. Wala pa. Nagjo-join ka lang pero wala pa. Oo, nagjo-join lang ako, hindi pa talaga ino-open ni Lord. At tapos, ayan, nakikita ko lang sila na-invite ako nila Ate Tess. Tapos sabi ko nga, parang dito, masosobran, lalagpas na ako sa langit. Nag-aano na ako sa isa, tapos pupunta ako sa isa. Pero nakikita po natin doon na, pag hindi pa nga talaga, nabuksan ni Lord yung yung puso mo. spirit mo, yung puso mo, siya talaga yung mag-aano. Kaya sa mga family natin, pag-pray lang natin sila na huwag tayong basta si Lord na lang yung bahalang mag-ano doon. Hindi pa talaga siguro time nila. Yun lang. Ninong mo, Jo. Totoo yan. Kasi wala naman tayong magagawa talaga. Mababasa yun, di ba, doon sa si Lydia, doon sa Acts, kung saan habang nakikinig siya sa gospel na pinapangaral ni Apostle Paul, binuksan ng Panginoon ang kanyang puso. So sabi dito sa Acts 16:14, one of them was Lydia from Thyatira, a merchant of expensive purple cloth, worship God. As she listened to us, the Lord opened her heart, and she accepted
was what Paul was saying. So yung sinasabi dito ni Apostle Paul ay yung gospel, yung patungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Christ. So tinanggap niya yon noong habang siya'y nakikinig. Yun eh, di ba? Habang nakikinig tayo, bigla na lang bubuksan ng Panginoon ng maunawaan mo ang gospel at biglang yun nga, mag-aano na siya sa'yo. So na ikaw ay born from above. Ito yung sinasabi ni Jesus sa John 3 na ikaw ay hindi makakapasok sa kanyang kaharian hangga't hindi ka naboborn from above or born again. Hindi yung mga ritual na ginagawa, kundi ito ay ginagawa ng Holy Spirit sa atin. And then dahil nga may ginawa ang Holy Spirit sa atin, ang ngayon, may mangyayari ngayon sa atin. Makikita ngayon yun sa buhay natin. At yun nga yung pagtanggap natin sa Panginoon at yung pag-follow sa Kanya. Di ba napag-aralan natin sa Bible study na hindi lang basta head knowledge, kundi isinasabuhay yung mga napakinggan ko rin yan kay Pastor Peter. Di ba ang ganda nung kanilang latest Pastor Peter kay Pastor Bong na yun nga yung mga pagsunod, hindi lang siya basta-basta head knowledge kundi yung yung parang hindi mo lang alam yung scripture kundi sinusunod mo ito, sabi niya, di ba? Ina-apply mo sa buhay mo. So yun yung doon mo makikita kasi na ang isang tao talaga ay totoong na-convert. So sino pa po ang gustong may gustong i-share or idagdag? Or may gustong itanong? Sister Nova, mag-ready yata. Alite, tanong kayo ulit itang ay. Sige. Sige, Joe, okay mo magtanong ka, wag kang at least di ba bang nandito tayo para kung sakali malay mo yung iba gusto rin nilang itanong yon. Sige, anong kutang mo, Jo? Alwayang kaite. Sige, alwayang kutang. Sige, nan. Malinaw ba? Itang Mateo 16, ay chapter 16, verse 16 to 18. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, anak ni Jonas. Sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo na sino mang tao kundi ang aking Ama na nasa langit. 18. Sinabi sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Pa-explain kasi Blessed are you, Simon, son of Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father in heaven. And I also say to you that you, Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will have been bound in heaven, and whatever you loose on earth will have been loosed in heaven. So ang ibig niya sabihin dito, kapatid, itinatalagay niya si Peter bilang kanilang leader. Kaya di ba napag-aralan natin sa ating mga previous na Bible study dito sa Revelation na pagka nakakita kayo ng patungkol sa key, hindi literal na key ito, kundi parang authority. So binibigyan niya si Peter dito ng authority na siya, di ba, siya yung leader nila. Siya yung nag-lead. Kaya nga noong siya ay bago siya magkasala, binalaan siya sinabi siya, Peter, sabi niya, kapag nakabalik ka na, sabi niya, i-encourage mo, pangunahan mo ang iyong mga kapatid. Sinabi ni Jesus yun sa kanya. So ganun yung pinapatungkulan niya dito. Si Peter, hindi siya kung ano-ano, siya ay apostle. Malinaw na siya po yung apostle, hindi siya pope, hindi siya kung ano man, kundi kasi sinasabi po ng iba, di ba? Alam ko na sinasabi ng iba na si Peter daw ay ang first pope, pero wala po tayong mababasa sa Bible na may tinatawag na pope. Okay? So si Peter po ay apostle. Siya po ay apostle ng Panginoon. Siya po ang kanilang pinaka-leader. So itinalaga sa kanya ang leadership. Yun po yung inadyo dito na ibibigay niya at pinalitan nga niya yung di ba, yung pangalan niya. Na dati hindi naman Peter ang kanyang pangalan. So pinalitan ng kanyang pangalan. So yun na yung tatayo ang aking iglesia. Yung iglesia, yung church, hindi yung hindi ito physical. 'Di ba? Ang sabi ko nga, tayo ay iglesia. Ang iglesia ng Panginoon, ang church, tayo ay church ng Panginoon. Tinatawag tayong church ng Panginoon, bakit? Dahil sa atin nagdudwell ang Holy Spirit. So sa atin nananahan ang Holy Spirit. So, saan ba nananahan si God dati? Sa temple.
Pero ano sabi niya, sa huling araw, hindi na siya sa mga gawa ng kamay ng tao, kundi sa kanino? Sa mismong mga pinili niya, sa atin. So ang iglesia na tinutukoy dito ay yung church na itinayo nila, yung the way. Ito yon, yung mga iglesia, yung mga tao, yung mga Christians. Ito yung sila yung nanguna. Kaya kung babasahin niyo yung buong Acts, makikita niyo doon na may pine-persecute si Apostle Paul bago siya naging Christian, pine-persecute niya ang the way. Ang the way, ito yung iglesia ni Christ na pinangunahan ni Apostle Peter. Ang foundation niyan, ang nagtatag niyan ay si Jesus Christ. Kaya sabi nga, 'di ba, binalaan tayo na huwag tayong maglalagay ng foundation na hindi nag-build up sa church. Kasi pag ang mga gawa natin ay maayos, like for example, ginagawa natin yung Great Commission ng maayos, then yung church ni God, anong mangyayari? Lalawak siya. Lalawak siya ng lalawak at tatatag ng tatatag. So yun ang niya, parang symbol lang. Hindi ito physical na church. Na kasi ang dami naman nating di ba, iba-iba yung churches natin. Hindi ito physical na church, kundi ito ay yung iglesia ng Panginoon, yung kanyang body na tinatawag niya sa Corinthians, at tayo iyon, mga mananampalataya. So ang pinaka-leader, ang unang nag-lead sa iglesia ng Panginoon, itinalaga niya ay si Peter. And then sumunod sa kanila, syempre, nung nawala na siya, yung mga early Christians hanggang napunta sa iba, tayo ngayon, di ba, sa mga iglesia natin, though divided ang mga iba or iba-iba yung natin, may Baptist, may Reform, may Evangelical, pero lahat yan, iisang lang yan, under sila sa isang espiritu ng Panginoon. At yun ay siyang ang nag-unite sa atin. So iisa lang yan, kapatid. Yun. Ang iglesia, ang church ni God. Salamat. Ating kapangkutang Jo. At itang sinabi na kining, I will give you the keys of kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven. So ibig sabihin, kung inano nila, di ba, sabi nga niya, nung inutusan niya, ang hindi tumanggap sa inyo, sabi niya, sa bahay na pupuntahan nyo, ipagpag nyo, ang inyong mga, ang tawag doon, ang inyong mga kasuotan at mga para mawala yung blessing na makukuha dapat ng tahanan na yan, hindi tumanggap sa kanila. So ganoon yun, parang sila ang kung halimbawa, sinara nila ang doon sa tao na yon, ang pinto sa tao na yon, wala na. Parang sarado na rin yung sa heaven. Kasi sila nga ang may dala na magandang balita, di ba? So kung ngayon hindi mo pinapasok, hindi mo then sinara ni Peter, na niya na wala na. Kaya na yung sayo? Distraction nang mangyayari sa'yo. Curse na. Wala ka ng chance na makaano pa. Yun yung kung baga yung decision nila is sa decision ng Panginoon. Binibigyan nga sila ng authority . Yun ang doon. Kaya yung key ay binigay sa kanya, authority. So hindi po si Saint Peter ay nasa heaven at may manok at may susi. Wala pong ganun na sa manok ni San Pedro ay di ba may ganun kanta? Wala, hindi siya ganun. Dito nila nakuha yun ang manok ni San Pedro, di ba may ganun? Wala po, hindi po ganun. Hindi rin siya literal na susi. Na sila ang susi sa kingdom ni God dahil nga dala-dala nila ang magandang balita. Hindi lang po sila, kabilang na po tayo doon. Lahat po ng mga Christians na nagpapahayag ng gospel, nag-share ng gospel sa bawat tao, tayo po ay dala-dala ang susi sa kingdom ni God. Dahil alam natin ang the way, the truth, and life. And no one comes to the Father except through Jesus Christ. So tayo din po ay katulad ni na Saint Peter, hindi lang po sila. So though siya po ay ang naging leader, pero tayo rin po, meron din tayong susi. Pinag-aralan natin sa mga naunang chapter ng Revelation, di po ba? Na meron din tayong authority dahil nga po doon sa alam natin ang katotohanan. Yun po yung natin, susi. Ating kapangkutang Jo. Salamat. Kasi, siyempre minuli ko, di ba? So, ating pag-share ka ako. Kaya, ako ko. Tapos sabi na, minuna ka nung religion is Catholic. Sabi ko, wala naman, it's not about the religion. Sabi ko sa kanya. Yun day. Kaya, niya sa akin yung Matthew 16. At saka hindi po naunang religion ng Catholic, okay? Tignan natin, basahin natin. The way. Wait, tingnan ko yung verse sa sinasabi sa Acts kung saan nasa Acts pa lang
inaano na po yan. Wait. Kaya malinaw po ang unang relihiyon ay ang mga Kristiyano at wala pong ano-ano diyan eh. Kumbaga, sabi nga po hindi relihiyon, hindi ano to, kundi relationship kay Jesus Christ. So nasa Acts ano po 'yan? Acts 8:3. Wait, tignan natin. Yung sinasabi dito. Ito, sabi po niya sa but Saul was going everywhere to destroy the church. Yung sa iba daw po yung andito. He went from house to house, dragging out both men and women to throw them into prison. So church, the way, iglesia, tayo po yun na mananampalataya, okay? Hindi lang po yung parang, ang tawag doon, yung physical church. Kasi nung time na yon wala po silang physical church. Dahil nagtatagpo lang po sila kung ang tawag doon, kung saan mga bahay, sa mga bahay-bahay lang po ng mga dahil nga sobrang intense po yung persecution na nangyayari noon. Meron pa po yan sa marami po yan sa may Acts. So makikita po doon na yun yung pinaka So ito sa 1 Corinthians 15:9. O yun, sabi niya, I persecuted God church, sabi niya. Dito. So, yun po. Hindi po yun, hindi po yung, ang tawag doon, yung Roman Catholic. Nag-ano lang po siya, napag-aralan naman po natin sa ating previous na pag-aaral na naging lang ang Roman Catholic dahil nga po doon ang nangyari is yung kanilang emperor ay naging professing Christian. Professing, kaya po sinabi kong professing dahil hindi talaga masasabi na talagang totoo siyang Kristiyano. So dahil nga sa yung parang nag-benefit siya doon sa nakakita kasi siya, nakikita daw siya sa kanyang panaginip ng sign, ng sabi, nakikita siya ng sign ng cross. Ito yung sign ng mga Kristiyano nung time na yon dahil nakita niya ito at nagkaroon siya ng panaginip na gano'n. So pinalagay niya sa lahat ng mga sundalo niya yung yung cross, yung sign na yon sa tawag doon parang emblem, parang gano'n. Niya sa mga kanilang mga weapon or yung mga kagamitan nila. And then ang nangyari na nanalo sila doon sa laban na yon. So naging emperor siya at yun nga dahil doon inano niya yung kanyang pagkapanalo sa Christ ng mga Christian at yun nga ay si Jesus Christ. So kinlaim niya ngayon na siya ay Kristiyano. At di ba noong una pinapersecute ang mga Christians pero nung magkaroon nga na professing Christian na nakaupo na emperor is naging malaya sila. So inayaan niya yung mga tao ngayon na magkaroon ng kalayaan na piliin ng kanilang kung anong religion ang gusto nilang sundin. Pero after noon, meron pang isang emperor, Theodosius yata, kung di ako nagkakamali, dahil mahihirap kasi ang mga pangalan nila. So kung di ako magkakamali, si Theodosius, ang emperor na yon na pumalit sa kanya, na ito naman, ang ginawa nito, inano niya talaga, kumbaga ginawa niya edicto, yung parang nagbigay siya ng decree na dapat ang lahat ng tao ay maging Kristiyano na nandoon sa kanilang empire. So kung hindi ka magiging Kristiyano ngayon, ipe-persecute ka. So doon nag-start na ang mga Kristiyano ay hindi na by faith, kundi dahil sa takot nilang mamatay at para maging Roman, mapabilang sila sa Roman Empire. So yun ang nangyari. Kaya kalaunan ang mga namamahala sa mga church, sa mga simbahan ay hindi na totoong Kristiyano. So yun, di ba napag-aralan natin yun, kung babalikan niyo po yung mga previous na pag-aaral natin, kung saan ang mga pari noon, di ba nagkaroon pa ng kay Jezabel, yung mga yon, di po ba kung natatandaan nyo? So yun po yun. Dahil doon sa kay Roman Emperor na si Theodosius, dahil sumunod siya, pinapatay niya kasi, di po ba, gusto niyang gumante doon sa mga
tao sa Thessalonica, kung di ako nagkakamali. Ilang libo ang pinapatay niya doon, kung di ako nagkakamali, 7,000. Nagalit ngayon yung kanyang spiritual advisor na si, nalimutan ko po yung pangalan niya, sa dami natin pinag-aaral. Basta yung pong bishop na nag-a-advise sa kanya. Ngayon, sabi niya, hindi kita bibigyan ng yung parang Holy Communion hangga't hindi mo ginagawa yung pinapagawa po ng mga pare. Alam niyo yon, yung parang penance ba yon? Yung mag-aano siya, parang public yun na iaano niya, na nagsisisi siya, ganon, na pinapakita niya talaga, nagpapakumbaba siya. So siya po ang kauna-unang emperor na sumunod sa isang ng simbahan. Doon po nagkaroon ng power, doon po umakyat sa kapangyarihan ang Roman Catholic Church dahil sumunod ang emperor sa kanya. At magmula noon, tumaas po ang ng Roman Catholic. Kaya kung nakikita nyo, napapansin nyo, ang taas po ng nila sa Pope, di po ba? Doon, nag-start yun. And then may po yan ang tag doon, may kwento, mahaba po yung kwento niyan kung paano nagkaroon ng Pope, ng mga bishop at Pero hindi ko pa talaga siya na didig, hindi ko pa talaga siya na pag-aaralan dahil nga po hindi siya masyadong related sa ating pinag-aaralan. Pero manandyan po yon sa history kung paano nagkaroon ng mga Pope na ganyan na dati ay wala naman po. Iyon, mga kapatid. Salamat po, Tessa, explanation na mahaba at malalim. Ito yung verse na na sinasabi, yung nasa Acts 9 verses 1 to 2, yung talagang nakaano doon yung the way. Sabi niya, now Saul was still breathing threats and murder against the disciples of the Lord. Si Saul po, si Paul po yan. Dati po siyang Saul, nung hindi pa siya nako-convert. He went to the high priest and requested letters from him to the synagogues in Damascus so that if he found any man or woman who belong to the way, eto po yun, he might bring them as a prisoners to Jerusalem. Sino po ba ang the way? Si Jesus Christ. Kaya, di po ba, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So tayo po, kaya tayo tinatawag na Christian dahil tayo ay follower ni Jesus Christ. Christian. O di po ba? Yun po yun, yung paniwanag doon. Kapag sinabi po nila, ay nauna kami, ng ganyan-ganyan. Hindi naman po natin inaano kung sino ang nauna or wala naman po kasi yun ang saan nauna, kundi relationship po ang pinag-uusapan dito. Pero kung titignan po talaga natin at pag-aaralan ng maayos ang Bible, makikita po natin talaga na nauna talaga ang way, ang mga Christian. Na eventually, ginawa po siyang Christianity. Pero ang totoong original kung tawag sa kanila ay the way. Dahil nga po, sinasabi ni Jesus, I am the way, the truth, and life. No one comes to the Father except through me. So sila lang po, kaya the way, sila lang po kasi ang nakakaalam ng, di po ba, sinong nakaka-ng way? Tayo, mga Christian, di po ba? So ginamit din yan ng ibang di po ba, yung dating daan. Yan po yung kinuha niyang kaya inano niya yung ganung pangalan, yung dating daan. Doon niya po nakuha yon, doon sa the way. Kaya dating daan. So yun, mga kapatid. Meron pa po kayong mga tanong? Hi, Faith. Yan naman Pagkatay mo si baby. Kanta ka pa, Jo. Kanta ka pa, Faith. Kanta na ka, Faith. Wala na po kayong gustong idagdag, mga kapatid, or tanong? Bago po tayo mag-close sa sige, Ate Hazel. Naku, medyo masakit yan. Medyo masakit. Ayun, ito yun. Maraming save. Ali kasi ala ko man ala ko man downloader kening laptop ni, ali kami allowed. So makanano ya kaya kanya yan. Mag-convert ya pate. Ali dapat mag-try ko pa, mag-download ko pang MP4 o makanito. Makanta yung matik Bal mo na yung Wala kami kasing makanita nga liwang kay. Yan yung problema tamo. Makanano tayong save. Ayan. At siya ba yung Monken? Nakanano yung save ka na ito.
Ali, pero ating kong aliwang putang, ating ko pang aliwang putang. O sige, ate. Kasi di ba getang banggit mong doon sa nabanggit mong isang verse na si ang Panginoon ay ina-allowed niya si Satan na pumunta sa langit, di ba? Binigyan siya ng Mm-mm. authority, di ba? Mm-mm. So, ibig sabihin ba kung pupunta siya doon, pwede ba niyang tuksuhin or anuhin yung mga nasa langit? No? Pwede pa ba yun? Hindi na ano na sila, parang tapos na yung ano nila yung mga nandoon sa langit. Sino ba yung tinutukoy mo, te? Yung mga angel ba o yung mga nasa langit na ano, mga Yung mananampalataya? nasa, di ba, si Satan, binigyan siya ng authority na pwede pa siyang pumunta ng langit kahit saan, di ba? I mean, So, sino yung tinutukoy mo na pwede niyang tuksoin? Kung sino yung tinatanong mo? Yung mga halimbawa, yung mga angels dun sa langit. hindi na. Ano sila, Hindi ang na. tawag doon? Hindi na. Yung mga sumama sa kanya, yun na yun. Kasi final na yung nandito sa Book of Revelation na 1/3. Kaya sabi niya, a third of a star sumama sa kanya. So final na yun. Nandun na yung kumbaga, yung mga sumama sa kanya nung una, yun na lahat sila. Dahil di po ba napag-aralan din natin, last natin, yung angeliology, na yung kanilang na merong mga yung elected angels. So yung pong mga nasa langit ngayon, katulad po natin sila na sila ay elected din. So kaya na-fall si Satan dahil meron ding sa kanila, yung parang pinili ang Panginoon. So yun po yung doon. In reality, kaya po siya nagrebelde, nasa plano din po ng Panginoon yan. So lahat po ay nasa plano ng Panginoon. Wala pong nangyari na hindi alam ng Panginoon. So ito po yung sinasabi na first cause and second cause ni Pastor Ramen. Kumbaga, lahat ay naka-decree, dinikri ng Panginoon, nasa kanyang sovereignty ang lahat, pero ina-allow niya din na gumalaw ang mga tao kung paano natin akala natin, di ba, yung totoo naman na meron tayong mga free will, ganyan-ganyan, pero ang totoo naka-decree na po lahat yan, nakaplano na, tapos na po. Kung ano yung nakasulat sa Bible, yun na po yun. Kaya ang sabi nga, di ba, tayo, ang mga pangalan natin na tumanggap sa Panginoon, bago pa man likayin ng mundo, nakasulat na ang ating mga pangalan. Ganon din po siguro sa mga angel. Kaya sinabi ko siguro, dahil hindi ko po alam kung paano yung pagkakaano sa kanila. Pero nabasa po natin sa isang Timothy yata yun, na merong elected angel. So kung meron pong elected angel, ibig sabihin, katulad din po natin, na bago pa man siguro likayin din ng kanilang meron na po siyang inelect. At hindi po sila wala na pong matitempt doon. Ang ginagawa po ni Satan, kaya po siya nagpupunta doon, is para akusahan tayo. Like for example, kung babasahin niyo po yung ginawa, yung kay Job, ganito po yung kwento niya. Puntahan po natin yung ni Job. Sabi niya ganon. Ayan, sabi niya, ano sa tingin mo? Sabi ng Panginoon sa kanya Sabi niya ganon kay Satan. Sa aking na si Job, sabi niya. O tingnan mo ang ginawa ni nasa Job 1 po yata yun or 2. Pag may time po kayo, basahin niyo, maganda po siya. Sabi naman ni Satan, ay kaya lang naman sumusunod sa iyo yun, Ganon po siya, yung yung parang kung ikaw ay may masamang pag-iisip, mag-iisip ka ng masama. Ay kaya lang naman siya sumusunod sa iyo kasi binibless mo siya. Subukan mong alisin sa kanya yung mga blessing mo na yan. Susunod pa kaya siya sa'yo? Sabi ngayon ng Panginoon sa kanya, sige, sabi niya, alisin mo yung mga niya, pero wag mo siyang papatayin. Sabi niya gano'n. So umabot hanggang sa namatay lahat ang anak ni Job, nawala lahat ang ari-arian ni Job, nagkasakit sa balat si Job. Di ba, sinabihan pa siya ng asawa niya na itakwil mo na ang Diyos mo, ganyan-ganyan. Pero hindi siya tinakwil ni Job. Hindi niya tinakwil ang Panginoon. Bakit hindi niya tinakwil? Dahil siya po ay elected. So, ganoon din dito, kung mapapansin po nyo, kahit kung makaranas, kung halimbawa, mapunta man tayo sa tribulation, kung talaga pong tayo ay
pinili ng Panginoon at talagang nasa book of life ang ating mga pangalan. Kahit ano pong mangyayari sa atin, bibigyan po tayo ng Panginoon na mag-persevere sa trials na yun. Kung ano man ang pagsubok na pagdaanan natin. So, iyon po yun. Kaya, yun po yung ginagawa niya ate. Nandoon po siya, may access doon para akusahan ang tayo po, tayong mga nanampalataya. Like for example, ikaw po, nakita niya nagkasala. Susulsulan niya ang Panginoon. Pero syempre, hindi naman po masusulsulan ng Diyos. Dahil siya po ay, alam naman natin na napakabuti niya. Nasabihin niya ngayon, naku, yung anak mo si Hazel, nagkasala. Hindi yan totoong andoon kaya po kailangan natin si Jesus Christ, ang ating advocate. Siya po yung tumatayo nating abogado. Yan po yung isang role ni Jesus Christ. Kaya po sinabi niya, di ba, na meron tayong abogado. Ngayon, sasabihin, doon ang Panginoon natin, pinagtatanggol tayo, sinabi niya, hindi, kinaber ko na yan sa aking dugo, sa aking kamatayan sa krus. Covered na yan. Lahat ng kasalanan na nagawa niya, past, present, and future, covered na yan. Kaya malinis siya. Yun po yun. Kaya pagdating sa yun po yung titignan sa atin, hindi yung righteousness natin, kundi yung righteousness na binalot ng Panginoong Yesus sa atin. Yun po yung gawain ni Satan, ate. Meron ka pa pong tanong, ate? Okay na po? Okay po. Thank you po. Okay po. So, bali,